Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin Kiko Gumapang. Nako po, Senator Marcoleta pinasisibak na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang kahit anong pilit mong pagtakpan ang iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay magaling at malinis. Hindi mo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Kapapasok lang na balita, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tila binasag na ang katahimikan at tahasang sinampal ng katotohanan at tila kahihiyan si Senator Kiko Pangilinan matapos tila nagmamagaling di umano sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng bansa na siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino. Gaano kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, hindi na nga nakapagpigil pa si Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Rodante Marcoleta na magsalita na sa publiko matapos di umanong tila ininsulto ni Kiko Pangilinan ang isinagawang unang pagdinig nito kamakailan lamang tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino. Well, tapatahas ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. And I quote, "Pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya, Kiko Pangilinan, ako." Nagkakaisang araw pa lang, nag-propose na siya, Kiko Pangilinan, ng isang independent investigative body. At ang inirekomenda niya pang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi niya ba alam na ang Ombudsman ay talagang katakot-takot, korupsyon dyan? Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Unquote. Sa isang panayam, walang pagkadalawang isip na ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta ang tila di umano pang iinsulto ni Kiko Pangilinan sa ginawang pagdinig ng Senado patungkol sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control project ng pamahalaan nang mag-propose ito na gustong gumawa ng isang independent investigative body. Narito ang full video ni Senator Rodante Marcoleta. So yan mga kababayan, bago po natin panoorin yan mga karibyo natin, i-share ko lang po ang balitang ito, no? Kaya ito po mula po sa Abante News Online 4 minutes ago. Nako, yung district engineer pala mga kababayan, no? Yung district engineer ng Batangas na inaresto ay laya na pala. Sa halagang 60,000 pesos, nakapagpiyansa na po mga kababayan yung engineer na yon. Ganun lang pala kabilis mga karibyo natin Kahit magnakaw pa sila ng magnakaw ng bilyones, 60,000 lang naman pala para makalaya. Malaki pa po ang ganansya nila. Kung nakapagnakaw po sila ng 1 million, sa halagang 60,000 lalaya sila. Ilang beses silang makakalaya dyan po sa 1 million na yan. Diba? Pero kung ordinaryong Pilipino yan mga kababayan, nako po, wala. Wala na tayong dapat asahan pa. Sabi nga po dito sa mga nag-comment, basahin ko po sa inyo. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan is a crime. Dapat ang punishment silya elektrika. Diba? Ang pinakabulok na batas meron ang buong daigdig ay Pilipinas. Maybe,
Sahod lang na foreman yan. Oh, sahod lang po ng foreman nila yan, mga kababayan. Barya lang yan na sa naibulsa. Totoo. Totoo, barya lang po ang 60,000 mga karibyo natin ha. Oh, at saka ito pang balita. Ito, nakita po natin. Sabi po dito sa balita, yan o. Si Saldico. Itong si Spock sa Princess Abante, di alam kung nasaan si Saldico. Aba naman, ngayong nagkakabulgaran na dyan sa flood control project, kaya hindi na makita. No? Nung nagnanakaw kayo, kompleto ang attendance. Dahil nga magnanakaw eh. Ngayon, dahil kinakasuhan o iniimbestigahan, nako po, hindi na po makita mga kababayan. At eto, last po nating i-share itong balita. Ito naman po, Marcos willing to submit to a lifestyle check. Ayan o. President Bongbong Marcos Jr. magpapa-lifestyle check na mga kababayan. Aba, baka hindi kayo makapag-party nito ng isang buwan. Diba? Mag-party-party muna kayo para at least, di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Ito na. Panoorin po natin itong si Senator Dante Marcoleta. Kung saan walang pagdadalawang isip na inihayag niya sa publiko ang kanyang naging saloobin. Naumani naman ang samut-saring komento sa mundo ng social media. Narito't sabay-sabay nating panoorin ang full video. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to. Ganon. At ito ay, sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang po ang masasapawan. Tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng ito mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta niya kanina, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, ay nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Parang lumalabas dyan mga kababayan, walang tiwala itong si Kiko Pangilinan dito sa pagiging chairman ni Senator Dante Marcoleta dyan po sa Blue Ribbon Committee. Dahil gusto niya pa pong magkaroon ng another commission just to investigate this flood control project na iniimbestigahan nga nila dyan sa Blue Ribbon Committee na wherein isa po siya sa membro pala. Wala pala kayong tiwala sa mga sarili ninyo. Or sa sarili mo, Kiko Pangilinan. Bakit mo naman kailangan pa ng isang committee kung nandyan ka naman? Di tumulong ka lang na mag-imbestiga, di ba? Tumulong ka na lang na mailabas ang katotohanan dyan po sa investigasyon sa flood control project ng Blue Ribbon Committee. Yun po ang gawin mo, huwag ka nang umepal pa. Ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee?
Kasi kung chairman kayo, Inaamin niya na hindi niya kaya. wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang yung first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Lapakang po natin. Ayan, mga kabayan, willing pong palitan or basta ipakita lang ni Kiko Pangilinan na mas magaling siya kaysa po kaya Senator Rodante Marcoleta. Mahirap naman papalitan mo hindi ka nga nakapantay dito di ba? Hanggang ganito ka lang yata kaya Senator Rodante Marcoleta. Well, anyway mga kabayan, kapapasok lang po ng balitang ito, i-share din po natin mga karibin natin. Sabi po nito ni Senator Mig Zubiri, yan po mga karibin natin. Si Mig Zubiri nagsalita po, sabi niya, I think there should be a third-party agency. Ito po ay patungkol mga kabayan sa pag-lifestyle check ng gobyernong ito. Pagpapa-lifestyle check ng gobyernong ito. Tama lang, di ba? At dapat yung third party na yan ay hindi po nababayaran. Kung magti-third party tapos bayaran din pala, ay ganun din ang mangyayari mga kabayan. Muro-muro naman po ang magiging resulta ng lifestyle check na yan, di ba? Pero I agree with Senator Mig Zubiri na kailangan mayroon third party na sila po ang mag-check. Mahirap, di ba, kung si Torre po ang, for example lang, si General Torre ang gawing magla-lifestyle check ng mga empleyado ng gobyerno. Ang mangyayari po yan, wala nang magtitiwala. Kahit wag nyo nang gawin, sayang lang ang pera kung magla-lifestyle check lang. Sayang yung oras, effort, at saka pera na gagamitin para i-check po ang mga buhay-buhay ninyo. Di ba? Anyway. Bayan yan Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pa na kayong tiwala Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila.
Dapat mag-focus ka na lang, Kiko Pangilinan, dyan po sa committee mo. Bakit nakikialam ka pa sa Blue Ribbon Committee? Di ba, pa-suggest ka pa na magano ng bagong komisyon na mag-iimbestiga. Dyan nga sa ano mo, sa department, sa committee mo, hindi mo pa maayos-ayos no? Bago ka makaalam sa ibang bahay, yung bahay mo muna ang linisin mo. Yung bahay mo muna yung pakialaman mo. Hindi po ito showbiz. Senator Kiko Pangilinan, alam ko, sanay po kayo sa showbiz kasi ang asawa ninyo ay isang taga-showbiz, di ba? Pero hindi po ito tulad ng iniisip mo na pwede kang makialam sa buhay ng may buhay, di ba? Sa ginagawa ng ibang komite. Membro ka naman pala, bakit hindi ka tumulong para mas lumabas ang katotohanan dyan po sa investigasyon ng Blue Ribbon, di ba? Hindi kasi miyembro siya tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Then mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Iniinsulto. Ang sarap mo naman, di ba? Iniinsulto po ni Kiko Pangilinan si Senator Rodante Marcoleta sa pag-iimbestiga dito po sa flood control project ng Blue Ribbon Committee. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po mga karibin natin. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.